Tayo po ay tumungo sa Malakay 3:8. Sinasabi po dito na paborito ng mga Baptist tungkol sa offerings at sa tithes. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Mga kapatid, ang ating pong preaching ay tungkol sa tithes and offerings na ginagamit ang Malakay 3:10. Subalit, iba po ang dapat nating pagkakaintindi dito. Unang-una, ang Malakay ay sa Old Testament. Pangalawa, ang Malakay ay rebuke sa bansang Israel at hindi sa church. Subalit, meron ditong binanggit tungkol sa mga tithes and offerings na pwede pa rin i-apply sa New Testament church. So, paano ba natin iintindihin to? Ang mga hindi ba nagtitithes ay mga magnanakaw, kagaya ng sinasabi ng ibang preachers sa kanilang churches. Kayo ay mga magnanakaw pag hindi kayo nagtitithes, pag hindi kayo nag-o-offerings. Una, ang sinasabing tithes dito ay mga inani nila. Kaya sinabi dito, storehouse. Storehouse ay isang lugar kung saan doon nilalagay ang mga pinag-anihan. Hindi po pera ito. At ito ay meat in mine house. Ibig sabihin, mga pagkain para may makain. Yung pinagbibigyan ng tithes. Sino ba ang nagtumatanggap ng tithes? Yung mga Levites. Sila ay walang sakahan. Sila ay mga walang lupain. Na kagaya ng ibang mga tribo ng bansang Israel na malalawak ang kanilang lupain, pwede silang magkaroon ng maraming mga hayupan at mga sakahan. Mga iba-ibang paraan upang sila milyon-milyon sa kanila ay makakain. Ang mga Levites walang ganun. Kaya, ang ordination ng Panginoon, ang kanyang utos, yung ikasampung bahagi ng inyong mga inaani, ibigay nyo sa mga Levita upang sila ay may makain. At ang sinasabi rito, there may be meat in mine house, itinuturing ng Panginoon na yung pagkain ng Levita, yung pagkain at yung mga sambahayan ay sa kanya pinapakain. Of course, ang Panginoon ay hindi naman kailangan kumain. Pero tinuturing niyang personal. Dahil utos niya yan, na kapag ginugutom ninyo ang mga Levita, ginugutom niyo ako. Yun ang effect. Kaya, dahil ito ay utos, sa panahon ni Moises, sabi ng verse 8, kayo ba ay kaya niyo bang nakawan ng Diyos? Hindi. Paano ka namin nanakawan, Panginoon? In tithes and offerings, ninakawan niyo ako. Dahil hindi niyo dinadala yung katampatan na kailangan na inutos ko na ibibigay ninyo every time meron kayong ani, meron kayong increase, meron kayong mga panahon na mag-o-offering kayo. Hindi dinadala, binabawasan ninyo. Kayo nanakaw. So, na sa New Testament, banggit na tithes at meron ding mga offerings at ay pera na at hindi na mga tanim at hindi na yung mga hayop.
No? Ito ay iniipon para sa kapakanan ng iglesia. Pero, ang kaibahan po niyan, sa Old Testament, mga pagkain, sa New Testament, pera. Sa Old Testament, para sa Levita. Sa New Testament, para sa church. Para sa gastos ng church. At sa Old Testament, ito ay pagnanakaw. Sa New Testament, hindi na yan pagnanakaw. Hindi na po yan curse. Kapag ka ikaw ay hindi nag-tithes, you are not cursed because all the curses of God fell upon the Lord Jesus Christ. Sakop po ng blood of Christ ang mga curses. Sa lahat po ng mga anak ng Diyos, we are promised blessing upon blessing. Meron po tayong mga chastisement. Pero hindi po curse yun. That is still love. At ang atin pong nakikita dito ay ang curse na binibigay ay sa bansang Israel. Hindi po sa church. Ngayon, anong klaseng curse ang sinasabi dito? Yung devourer. Kinakain yung mga sasakahin nila dapat, yung mga kanilang mga tanim. Yung kanilang kakasakit yung mga hayop nila. That is the devourer. That to destroy the fruit of the ground. And the vine ay inaasahan nilang tutubo pero hindi tutubo. No? Kaya yan po ang curse na binibigay ng Panginoon. Sa atin naman, alam naman natin na hindi porket ikaw ay nagtatithe, safe ka na sa mga magnanakaw, sa sunog sa bahay, sa iba-ibang klaseng mga failure ng negosyo, ay hindi naman po totoo na kapag ang isang tao ay faithful sa tithing, ay hindi na siya magkakaroon ng mga sakuna sa buhay. Marami na tayong kilala na ganyan ang nangyari. So, wag po tayong magiging mali ang pagkakaintindi natin yan. Subalit, alam natin na kailangan pa rin natin magbigay para sa ikauunlad ng church at propagasyon, paghahayo ng banal na kasulatan sa mga kaluluwa. Yan po ang purpose. So, I hope, mga kapatid, that ngayon, naiintindihan na natin ang kaibahan ng tithes sa Old Testament tsaka tithes sa New Testament. God bless po.